Okay mga bro, mayroon na naman tayong gagawing isang battery charger dito mga bro. Ayan, bali sabi ng may-ari mga bro ay kuwan daw ito. Nung ayaw na daw mag-charge, so binuksan ng may-ari, bali mayroon siyang nakitang lumubong kapasitor. Ayan, baka sakali mga bro yun yung sira niya. Yun yung sabi ng may-ari, mayroon daw lumubo na kapasitor. Okay, subukan nating buksan mga bro. Baka sakaling maayos natin tong battery charger na ito. Yan. Yan, bali meron siyang 8 tornilyo. Karamihan kasi sa mga ito mga bro, madaling bumigay yung kapasitor niya. Lumulubo pag minsan, lalo na pag ginamit mo sa generator na over voltage yan. Pag ginamitan ng generator, lumulubo yung kapasitor. Ayan, lumalampas yung minimum niya sa 220 volt. Pag minsan naman ay nagkakaroon ng shorted dun sa niya, primary. Tinatamaan ng shorted yung MOSFET niya sa kanyang primary. Okay, buksan natin mga bro. Tignan natin. Ayan. So totoo nga mga bro yung sabi ng may-ari. Ayun, lumubo. Ayan buntis na mga bro yung capacitor natin. So tanggalin natin yung mainboard natin, yung module ng charger. Okay. Ayun. Bali meron pang dalawa na screw. Ayan. Bali kapag nagpalit nga pala kayo ng capacitor mga bro, wag na wag ninyong papalitan kaagad. Itis nyo muna kung may shorted bago kayo magpalit ng capacitor. Yan, tanggalin natin. Okay, i-release natin itong mga niya, LED. Yan. Okay. Baluktot tanggalin muna natin yung connection ng niya, electric fan niya o blower. Ayan. Okay, tanggalin natin yung capacitor. Ayan mga bro, lumubo medyo bumitak na. Ayan kung mapapansin nyo, lumubo. Tanggalin muna natin, saka natin testerin kung may shorted. Yan, bago kayo magbaklas mga bro, tandaanan nyo kung nasaan yung parting negative ng capacitor. Ito yung negative nya Ayan. Okay, tanggalin natin. Bali ang value ng capacitor natin mga bro ay 33 UF. Yan, 450 volt. Sabi natin ito. Ito mga bro yung pamalit natin Kung naman, mas mataas yung niya, UF niya 47 UF, samantalang yung tinanggal natin ay 33 400 volt. Ayan, mas ito mga bro, mas maabilidad dun sa dating nakakabit. Okay, itis muna natin mga bro kung may shorted yung board natin. Yan, nakasit mga bro sa X1. Nansira kasi yung natin, X1 natin, wala tayong pamalit na resistor.
Ang value pala mga bro ng resistor dun sa X1 ng analog multitester natin kapag brother 18 ohms, pwede rin ang 20 ohms. I-series nyo yung dalawang kung wala kayong 18 ohms, i-series nyo yung dalawang 10 ohms, magiging 20 ohms, sakto yun. Okay, check natin. Yan, pumalo. Kailangan hindi papalo mga bro ha. Ayan, pumalo. Tapos kailangan pag binaliktad natin ay hindi napapalo. O, baliktarin natin. Kailangan hindi pumalo. Good. Ibig sabihin niyan mga bro ay wala siyang shorted. Okay, pahigupan natin ng soldering pump yung board natin para mailagay natin yung capacitor. Okay, pahigupan natin. Okay, napahigupan na natin mga bro. Linisin natin yung natin, board natin, brasan natin para matanggal yung mga tumalsik na mga tingga o soldering lead. Ayan, nabrasan na natin. Lagay natin yung capacitor natin. Ito. Yan mga bro, yung may guhit-guhit na sign na yan, ibig sabihin yan yung negative ng capacitor natin. Okay, lagay natin. Okay, nalagay na natin. Tapos sinangan natin. Okay, nahinang na natin mga bro. Okay, brasan natin ulit para malinisan. Tapos kuskusan natin ang test probe natin. Baka mayroong nagdikit. Ayan. Tapos test natin mga bro. I-sure ball natin kung walang shorted bago natin isaksak. So yan, papalo yan. Yan, tapos pag binaliktad natin ay pipitik gawa ng capacitor. Dahil sa capacitor pipitik siya, ayan o. Pagmasdan yung mga buti mga bro sa multitester natin. Ayun, pumitik lang ng bahagya. Okay, balik natin mga bro. Okay, lagyan natin yung socket ng electric pan natin o blower. Ayan, tapos lagay natin yung apat na tornilyo. Ilagay natin yung tornilyo. Lagyan muna natin ng dalawa mga bro para matesting natin kung ayos na. Okay, testing natin mga bro. Ayan,
pag nagtitesting kayo, takpan nyo para sigurado. Malay natin baka ano. Okay, saksak natin. Tanggalin natin yung panghinang. Saksak natin. Ayun. Okay, nag-power siya. Ayan o, meron siyang 15.4 volt, 0.0 ampere. Ayan. Subukan natin ikon ito. Yup. Naka-auto siya pag ganyan. Manual pag dito sa kabila. 14.5. Tapos pag ano, naka-manual 15.4. Okay, so test natin mga bro dito sa clip niya. Ito yung clip niya. So check natin mga bro. Ayun, mayroon siyang 15.4 nga. Ayan o. So accurate yung ko natin. Tester natin. Okay, so ganun lang mga bro, mag troubleshoot ng ganong sira ng Anjing battery charger. Okay, so salamat mga bro sa inyong panonood at kita-kita na naman tayo sa susunod na mga video natin. Ayos.